Zero visibility. Zero visibility. Patungong langit na ba ito? Patungong langit na ba ito? Ramdam ko na yung hangin dito. Lakas ng ulan. Tumba yung bike kanina. Tanggal yung kadena. Oh, grabe. Ang bilis. Ilang miles per hour to, di ko alam. Ito yung pinakamalakas na. Lakas ng hangin, napaka-exposed. Maabot. Change. A proper change. Ano yung mag-elevator? Hindi nag-elevator kanina. Sumasakay na kami dito eh. Hindi pa nag-elevator. Okay. Mag-bike. Ako papuntang Manchester Piccadilly. Usually kasi sa Piccadilly yung stop ng train, pero ngayon siguro dahil mura sasakay pa ako ng lalabas pa ako ng station. Pwedeng mag tram, pero hassle siguro pag tram. Tapos mas mabilis pang mag-bike kaysa mag-tram. Tsaka ayaw ko na magbayad. Nangangapa pa ako sa direksyon. Hindi pa ako sanay ulit mag-navigate ng hindi ko alam yung way. Gamit tong app. Naglolo ko din yung app eh. Ayaw niyang mag-adjust according sa distance namin. Weird. Pero ayun. We're moving at maganda lang na malaki yung allowance bago yung next train papuntang Edale. Mga 44 minutes ata yung allowance. Tapos yung cycling time from dito papunta dun sa Manchester Piccadilly Station 6 minutes lang. So ayun, may time pa tayong magkape. Hindi ako nakapagkape kanina at nakapag-breakfast. Try natin kumain. Stop. Oh God. Hindi din ako sanay sa doon dito sa dropper post. Kay Ella na bike kasi to. Hindi ako sanay sa dropper post. Mabilis kasi masyado tong react. Ang kulit lang mag-cycle dito sa may tram line. May isa ka pang alalahanin bukod sa mga sasakyan. Iisipin mo yung tram, ayan oh. May parating na tram. Nag-stop siya. Fresh air tayo dito sa garbage truck. Morning fresh air, garbage truck. Naalala ko na to, alam ko na to. Ito na yung Manchester Piccadilly dahil may bridge dito sa may right side. Mas malaki, mas malawak na train station. Busy dito. Malaking train station na nagko-connect din sa Manchester Airport. Usually nasa platform 1, 2, or 3 yung puntang Edale kung saan ako pupunta. Tignan natin. Chinek ko doon dahil may sa platform 3 ako. May train na sa platform 3 pero hindi pa yun. Pupunta siyang Wales, so magkakape tayo.
Ano lang yung kape natin, 3 in 1. Sa siguro ba kumain na rin ako. Mababawasan yung baon ko for lunch dahil hindi ako nakapag-breakfast kanina. Madali na ako, grabe. Buti umabot ako sa tren. 30 seconds na lang masasaraduhan na ako. Sa yung kape, 3 in 1 coffee Nescafe, tinimpla sa bahay. Dapat nag-breakfast ako kanina para dalawa pa yung baon ko mamaya, lunch tsaka yung pauwi. Pero mukhang kailangan ko nang kainin dahil wala pa akong breakfast, walang energy. So ayun, dumating na yung tren. Kaso may nakita akong dalawang bike na sumakay na. Sana may space pa, bike space. Usually dalawa lang per ano eh. Pag hindi, di ko alam. Tignan natin. Dito na lang ako sa disabled. Sana walang sumakay na disabled. Kung hindi, syempre priority sila. Ayan. Ang baho lang dito. Nasa banyo. Ang banyo. Stop na kami. Yeah, thank you. Thank you. We're here at last. After 2 hours of travel time. Ito na. Problema, natatay ako. Dahil dun sa kape at sa kinain ko. Hindi ko pa naman alam kung may public toilet dito. Tignan natin. Ito sa mapa. Wala. Oh, may coffee shop. Mukhang sa kabila meron. Tignan natin. Woohoo! Excited ako. First downhill. Saan? Dito nga yun. Cafe. Ang problema lang, wala akong lock. Wala akong bike lock, hindi ako nagdala. So, sa wrong side ako. Tingnan nga ulit natin. Hindi ko mahanap yung toilet. Check natin sa kabilang side. So, ang plan today is akitin yung e-bike, yung mom tour. At yung Great Ridge tawag ata doon. So yung Greater Ridge, yun yung gagawin natin. Medyo foggy. Makikita mo sa taas, foggy. Mahirap. Mahirap makita yung pinaka-summit. Zero visibility. Visibility. So yun yung plan. Sabi, public toilet 500 meters away from Edale Village Hall. So, balik tayo doon. Doon ako nang galing kanina eh. Kaya pala ang bigat kanina ng pagpadyak ko dito. Downhill pala to. Hindi ko napansin. Binalikan ko ulit yung mapa kanina. Diretso pa pala dapat. Dito. Tapos kaliwa. Tapos dyan na yung banyo. Ito na nga yun eh.
Ito ba yun? Ito nga yun. Tignan natin. Oh God, hagdanan. Mapapairi pa ako nito. Binubuhat ko ngayon yung bike. Baka dumiretso yung pupoops. Sana bukas lang. Mail. Ito na nga yun. Village Holydale. Success. Thank you for this public toilet. Malapit siya sa Edale Center. At kinabahan ako habang pumupops kung baka nakawin yung bike dahil wala ang lock. Buti na lang, buhay pa siya. So dahil dyan, magba-bike check tayo. Bago tayo lumarga na. So yan, hardtail mountain bike. Naka 120 mm na suspension, fork suspension. Tapos yung handlebar niya, yung mahaba yung sweep for comfort. Pero may disadvantage din siya. Pero ayan, kaya ito na bike. Ito yung ginamit ko dahil konti yung mga nakakabit-kabit na pangbata. So ayun, let's go! Ito yung plano kong gagawin. Dito tayo. Tapos aakyatin natin tong Mamtor. Dadaan tayo dito, babike. Ito, grabe yung elevation nito. Elevation gain. Tapos hanggang dito, tapos bababa. Tapos depende na kung anong next kong gagawin. Ikot-ikot siguro. 9, 10, 11, 12, 1, 2. May 6 hours tayo para mag bike at mag enjoy. So ayun, let's start. Proper start na talaga. Ito na. Ayun siya. Ayun, akyatin natin dun sa taas. Foggy. Hindi kita yung summit. Maganda lang. Sa ngayon hindi pa ganun kalamig yung nararamdaman ko. Kahit hindi pa umiinit yung katawan ko. At hindi maulan. Pero yun, napaka-moody ng feels. Let's go. Mamtor. Napahinto ako sa napakalaking mga kabayo na to. Ayan. Grabe, ang laki niyan in real life sa itsura. Nakapanlamig din sila. Doon pa tayo. Doon. Uy, may bus. Ganito pala itsura nung bus dito. Orange bus. Galing sa Castleton. Check ko yung mapa kung ito na ba yun. Ito na nga yun. Ito na nga ang umpisa ng ahon. Grabe yung ahon. Tapos bawal kang mag-overtake for 1.5 miles. Good luck sa mga sasakyan na nasa likod ko. Grabe, ito na. Ang umpisa. Bridal way ba to? Parang hindi. Footpath lang. Oh no. 1, 2. Umisa na ng gapang. Isang ano lang pala. Isang napaka-iksing steep assault. Ngayon medyo banayad na, pero pataas pa rin. Nalala ko na tong daan na to nung last time na napunta kami dito. Grabe, hingal na agad ako.
Okay. Mapapahike bike tayo, agad tayo dito ah. Grabe, ang ganda ng view. Ang ganda ng view nasa likod. Whew. Grabe. Medyo maambon na ng konti. Baka maya maya maglagay na ako ng jacket. Grabe, sagad na yung ko, gear. Pero yan, mataas na yung view, yung elevation. Pero dun sa taas, foggy pa rin. Stop recording. Start recording. Sakto yung pag video natin, may dalawang sasakyan na dumaan. Yan. Customer Solutions Plus. Grabe, ang ganda ng view dito. Nung lumingon ako doon, ayun, kita na to. Tapos ito, paganda ng paganda. Kahit 1/4 pa lang, 1/4 pa lang ng assault na to. Grabing ahon to. Grabing ahon to. Ito yung pinaka-steep sa lahat. Hay ka bike. Unti-unti na ako pumapasok sa sa fog level, sa fog zone. Grabe, kalahati pa lang. Ayan na, yung foggy na. Ayun na, may sign na papuntang Mamtor. Going to the right, ito sa Harden Claw.
Saan tayo? Sa kalangitan. Grabe yung bend na to. Yung curve na to. Sinasi. Grabe. Doon ano na talaga. Zero visibility. Na sign. Papuntang Lord's Seat. At saka Ma'am Tor. Itong sa left. Edale. At saka meron doon isa. Papuntang Ma'am Tor Summit na yung bridal way. Ibig sabihin ng bridal way, pwede hiker, pwede tao, pwede kabayo, at pwede bike. Kasi may ibang trail na pang tao lang. Hindi pwede horse tsaka cyclist. So yan, bridal way, which means legal na legal kung doon tayo dadaan. Pero hindi ako sure, baka pababa doon tayo. Maputik. Mukhang nararamdaman ko na malapit na after nitong curve na to. Ayun na yung trail paakyat sa summit ng Ma'am Tor. Ito na nga ang pinaka-end ng pass. At grabe yung hangin, kaya pala walang hangin dun sa side na yun nung umaakit ako. Nandito pala sa side na to yung hangin ang gagaling. Ito na yung pinaka-end ng pinaka-taas ng road. Ay, nakaraos din. Ngayon, pupunta na tayo sa summit. Which is another akyat. Alam ko bridal way to eh. Oh God, putik na agad. Ayan, Ma'am Tor. Next na challenge ay ang mga gates. Medyo mahirap siya kapag hindi ganun kalaki yung gate. Okay. Oh no. Okay, let's go. Yun. Nalirinig ako something. Oh God. Tayo ba yun ang tao o ng aso? Ito yung isa sa may tumutunog sa bike. Hindi ko alam kung ano. Parang may kumakaskas sa bakal.
Parang yung brake rotors hindi ko mawari kung ano mismo. Mahirap kasi pag kung brake yun magda-downhill tayo mamaya. Saan yun tayo? Brown kasi yung color. Alam mo, tao or poops, tao or aso. Kailangan ko na mag rain jacket. Doon na lang sa taas. Doon na lang sa taas. Kaya pa. Morning. Yung mga pangilan-ilan na galing sa taas. Umalis ako sa doon sa hagdanan dahil mahirap pag may bike, mahirap itulak. Dito ako sa taas nung stairs. Grabe, hindi nakita kung saan ako nanggaling. Doon ako galing sa baba. Stairway to heaven talaga to. Ayan pa yung summit. Oh God. Oh, lakas ng hangin. Hindi kaya. Ano yung summit? Hihita ko na. Walang tao. Walang katao-tao. Uy, God, lakas ng hangin. Grabe. Sa lakas ng hangin, di na ako naririnig nung Go action cam. Grabe, tinutulak ako. Nandito lang tayo sa grass area. Downhill na. Grabe, ang lakas Uy. Baba na tayo dito. Magbe-brake sana ako dito. Sobrang lakas. Oh God. Sundan natin tong trail na to. Sayang, imagine ko pa naman na yung Great Ridge na to, isang ridge to Yan, ridge yan, edge.
Na-imagine ko sana na drone shot, tas naka-silhouette, nakatagilid yung drone sa akin, parang side view. Pero ngayon masyado malakas yung hangin, and hindi ko rin dala yung drone kasi alam kong hindi ganun kaganda yung panahon. Pero hindi ko expect na ganito kalakas yung hangin. Parang nasa ano lang siya eh, 20 kilometers per hour lang ata based sa forecast. Ito medyo magpo-40 na, magpo-40 kilometers per hour. So grabe. This is brutal, sabi ng mga British. Brutal. Horrifying. Punta tayo dito sa left side. Nandito yung bridle way. Lakas na talaga ng hangin. Alam nga, putik-putik pa naman. Ayun na yung bridle way. Puntahan natin dito. Putik. Wow, saya. Panandalian. Wow. Ay. Boy, uy, lakas ng hangin. Uy, ang bilis. Uy, hindi na kaya. Uy. Oh God. This is it. This is the downhill. Yung camera umangat din. Medyo maliwanag na dito. Medyo baba na siguro yung fog level niya. Ayun siya. Oh, beautiful. Ganda. Grabe. Sa mga full suspension, easy lang siguro to. Hindi tayo naka full suspension, hardtail lang tayo. Hardtail baby. Uy. Naangat ako ng hangin.
Doon pa sa unahan, ano yun, hiking trail yung nandun sa kanan. Pagkakanan ako, parang pwede kasi medyo malawak yung hiking trail, pero susunduin ko yung sinasabi ng mapa dahil nadali na ako dito dati. Pinush namin na hiking trail, mas mahirap compared sa bridal way. Mahirap parang pag nasa gate ka na, kasya lang talaga yung tao, so kailangan mong buhatin yung bike. Pero masaya sana yun, pero dito tayo dahil masing hangin, maulan, lamig, hirap na. Wala pa naman mga kasama. Nindigos na yung ano ko, mukha ko. So, doon ako galing kanina. Tapos nandito na tayo sa tinuturo ng mapa. Yan. May way papunta doon at may way pupunta dito. Sabi ng mapa, dito daw. Kaso parang napaka-sketchy niya. Double check natin. Kasi parang mas okay yung dun sa hiking trail kanina eh. Parang sketchy masyado nito. Ayan. Sketchy mga masyado. Mas okay pa to. Itong katabi niyang trail. Ito yung sinasabi ng mapa eh. Ito mas okay pa. Hanggang dun sa dulo. So, ngayon yung gagawin natin na trail po baba. Ang pinaka-ending niyan, Castleton. Grabe oh, hagdanan. Grabe bato-bato. Nahihirap niyan, bes. So, doon tayo. Tapos hanggang papunta doon sa town ng Castleton. At doon tayo mag-break. Ang ganda sana dito. Mag-break. Or, tignan ko sa kabilang side. Kung protected sa hangin. Feeling ko protected sa hangin. Hindi masyadong malamig. At huminto na rin yung ulan eh. Yung ambon. Doon tayo. Check natin yung bike. Kamusta? Yung putik. Hindi pa masyado. Okay pa. Medyo tahimik dito. At hindi ko nakalakas yung hangin. So, dito tayo mag-break. Para may view. Okay. May dala akong seat, parang seat pad. Foam pad. Parang masaya. Masaya, para hindi mabasa yung puwet. Grabe yung kanina, buti tumahimik na yung kalangitan. Hindi, nandyan lang siya, protected lang ako. Okay. Baon time at makapag-inom ng tubig properly. Wala pa akong matinong inom ng tubig. So, same yung baon ko kanina sa breakfast. Para siyang footlong na may itlog, mushroom. Hindi ko na nalagyan ng karne. Wala na akong time. Hindi ako nakabili.
Pero ito pa lang, solve na. Nabog. Hot water, tinamad na ako magtimpla ng soup. Sarap, pinakamasarap na mainit na tubig. Kahit mainit na tubig lang. Sarap. With a view. Kanina pa ako nagmuni-muni. Okay, tapos na yung break time. It's time to continue. Time check, 11:15 a.m. May 2.5 hours pa ako. 2.5 hours pa ako sa pag-explore dito. Ang problem lang, kung bababa ako dito, yun sa trail na to, aakyatin ko ulit yung inakyat ko kanina, Winats Pass. More than an hour din yun. Hindi ako sure. Tignan natin. Let's go. Ito na yung steep na pababa. Nadya putik. Okay, let's go. Oof, 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 oof. Grabe. May mga kiti-kiti pa sa gilid pag nadikit ka dito sa halaman na to. Oh, grabe. Oh, grabe. Ay. Oof, oof, oof. Sheesh. Saya nito pag full suspension. Hindi ko siya maano. Tuloy-tuloy. Nabitawan ko lang saglit yung brake. Umano na agad siya. Uy, 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 uy. Saya nun. Buti na lang malamig, hindi init yung rotors ng brake. Kung hindi, ang init na ng brake, overheat. Uy, ang saya nito. Uy, 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 may gate. Buti malaking gate. Hindi kagaya kanina. Pero grabe, ang saya. Sulit. Sulit yung pagtulak kanina.
Mga simple joys in life lang yun. Mga downhill, saglit na downhill. Pero yung pag-akyat, pahirapan. Ito ba next section? Okay. Wow! Ramdam mo yung putik. Grabe yung putik, talsik. Mas kayang bilis-bilisan to ng konti dito. May bahay. Another gate. Buti ang lalaki ng gate at madali lang siyang buksan. Ganyan lang siya. Grabe yung putik na dito. Pagbaba, ang bilis mo lang talaga. Pagpataas, grabing tulak, tagal. Okay. Hindi ko na alam kung saan ito papunta. Gusto kong puntahan yung isang doon. Gate doon. Grabe, putik na ako. Feeling ko yung bag ko putik-putik na rin. Kasi yung pants ko, grabe yung putik. Assault dito. Mukhang ito yun. Yung gumuhong road. Grabe yung kakramps ako dun kanina. Konting na lang. Ay, yung putik ko. Hindi ko alam kung bababa ako, papunta dun, or aakyat ulit konti. Kasi pag bababa, ibig sabihin hanggang sa pinakababa ako, tas aakyatin ko ulit yun mamaya kanina. Same elevation. Pero mukhang masaya yung downhill na to dito. Road. So nakapag-decide na ako. Dito ako sa hindi ako bababa. Aakyat ulit ako konti. Tapos tignan ko lang yung part dito na broken road. Na broken yung road. So ito na yun. Yung broken road. Na same din ang pangalan ng bike ko. Broken Road, Sonder. Etong bike na gamit ko, Sonder din to. Ang tawag naman sa bike na to ay Dial. Sonder Dial.
Ito niya nakita ko sa picture. Ito yung part na to, yung road na to na nakikita ko sa pictures. Na gusto kong makita in real life. So, tignan natin yung broken road. Ayun, ito na nga siya. That's the end. This is the end of this. Uy. Ayan. Ayan yung sirang kalsada. Hanggang dito na lang siya. Tapos yan. Nag-landslide daw to eh. Dun sa taas. Ng Mamtor. Ito yung Mamtor. Inakit natin kanina. Kasi ito. Broken road. May broken road pa dito sa taas. Grabe, ano na naman. Di na kaya. Ayaw mag-cramps. Lawak pala nitong na landslide na to. Na road, ayun, hanggang dulo pa. Kala ko yun lang yung doon kanina sa unahan. Ang lawak pa niya, oh. Ang ganda ng view dito. What a view. What a view, I love you. Ang ganda picture ng mga trees, mga puno. Ang sarap paliguan ng bike dito. Mababikin ko na to. Oh God. Oh God. Nandito na ako sa road. May mga nagwa-van life dito. Sana all. Spot pala siya. Maganda nga yung spot na to for van life. Apat yung van na nandito. Alam mong full-time van lifers talaga sila. Ayan. Ayan sila sa background. So, ayan ang Blue John Cavern. Blue John Cavern, para siyang cave. Malalim na cave, matangkad, mataas. Ayan yung entrance pupunta sa cave. Nandyan siguro yung papasok din mismo talaga sa cave. Kala mo wala na kasi ibang entry eh. So nilagyan lang siguro nila ng structure dito. Hindi pa naman yan napuntahan. Siguro in the future. So yun. Dito na sa Winats Pass. Pag summertime, maraming nagbabike dito. Hinaahon nila yung Winats Pass. Yung ahon na mabilis na ahon. Challenge. Ang plano ngayon, sa time na to, didiretsuhin ko tong road na to. Tapos kakanan, papunta dun sa katapat na bundok ng Mamtor. Lord's Seat. Yun. Puntang Lord's Seat. So another assault yun. Plano ko sanang puntahan yung Winats Pass. Pero hindi na, lakas ng hangin doon, grabe. Pero sa tingin ko din naman, pagdating ko dun sa tuktok ng Lord's Seat, mataas din. Malakas din yung hangin niya. Tapos after ng Lord's Seat,
bababa na ako kung saan ako umaakyat kanina galing Edale, yung mahabang hike a bike. So yun, that's the plan. Let's go. Kasi isang matinding hike a bike ang next nito. Ayun, nakikita ko na yung Lord's seat dito. Papakita ko sa'yo, ano din siya, zero visibility. Zero visibility. Oh God. So ayan siya. Ayan ang Lord's seat. Diretsuhin ko tong road, kakanan sa rush up lane. Tapos aakyat dun sa Lord's seat. Yan sa pinakatutok yan. Bababa at dun sa pinaka-peak ng starting point ng hike ng Mount Tor. Baba na ulit papuntang Edale. Curious Sheep. Dami nila. For the first time, may nakasalubong akong cyclist. Woo! First time ko nakakita ng cyclist after so many hours of riding. Ibig sabihin, hindi maganda ang weather, malamig. Pero okay pa. Carry ko pa yung lamig. May back up pa nga ako na down jacket. So, all good. Saya na naman ito. May lake dito. May mini lake. Oh God. Ibig sabihin ba, aakyat na naman ako nito dahil downhill. Up down siya. Next downhill. Woohoo!
munti ka ng sumobra. So ito na yun. Papunta na to dun sa road, papunta sa Lord's Seat. Oh, grabe hangin. Ayan ang next na ahon. Magkakramps na naman yung legs ko. Hike a bike na. It is. Hindi pa lang magka-cramps. Na naman. Kasi hindi pa naman nag-cramps. Magpa lang. Maganda lang, napakatahimik sa lane na to. Bawal kasi sasakyan. Pwede daw horses. Gandang cottage. Gandang bahay. Magandang view. Ang saya pag summer dito. Ang lungkot pag winter. Ang ganda. Mahal. Ay, kabike na naman. Maganda lang, walang hangin. At saka walang ibang sasakyan. Hindi ako nagrereklamo. Mas gugustuhin ko tong nag-hike a bike kaysa sa pumapadyak. Tapos nasa busy road ka, nasa A road na every second may mag-overtake sa'yo ng sasakyan na sobrang bilis yung takbo. Mas gugustuhin ko pa to. Tahimik. Tahimik. May malaking tractor na pala dito. Hindi ko napansin. Dadaan pala siya. Ayos. Solo niya ang daan. Sa kanya lang. So, doon ako galing kanina. Sabi ng mapa, dito daw papasok. Hindi pa ganun, kundi pa kanan. Yun, based sa nakikita ko, off-road gravel na gravel siya hanggang doon. Masaya to. Let's go! Tao pala sa likod, may farmer. Sumisigaw ako ng stop recording para mag-stop yung video kasi may voice control siya, itong action cam. Mag-i-stop siya kapag sinabi mo yung word na yun. Sumisigaw. Oh, sorry farmer. Oh God. Grabe, super off-road. Ang problem pa, headwind. Sinasalubong ko yung hangin. Ang bigat pumadyak. May konting elevation gain pa nga. May headwind pa. Woohoo! Medyo malalim yung part na yon. Sana magkaroon ng cover para di malakas yung hangin. Okay. Doon ako nang galing. So yun naman dito. Kalahati pa.
Snack lang, saglit. Tapos, inom tubig. Caramel bar. Nagdadalawang isip ako kung didiretso ako. Hindi, ito ako. Kung pupunta ako dito sa Lord's Seat, tapos bababa doon sa road, or dito na ako, kakaliwa, diretso baba na. Nadaanan na namin ito dati. Pati itong Lord's Seat, nadaanan na namin yan. Hindi pa ako makapag-decide anong gagawin ko. Left na. Okay. Okay, let's go left. Dahil lang yung headwind, grabe, lakas ng hangin, no? Pa-headwind kasi sa Lord's Seat. So, ano tayo? Left tayo. Downhill na off-road. Pag doon, pag didiretsuhin ko yung Lord's Seat, downhill na road. Saan yun kanina kung ginapang. Parang masaya din yun. Super steep. Di ko alam. So, diretso na tayo doon sa off-road, other side, hindi sa Lord's Seat. Ang sayo. Oo. Uhuhuy. Hindi ko alam kung pwede nating indiretso sa Jacob's Ladder. Pero grabing pababa yun dahil ano siya, ladder, hagdanan, steps. Nahihirapan talaga ako bumaba pag steps, pag bumaba at umakyat. Ating puntahan yung ano, yung parang bothy doon, yun sa malayo. Pero time check is 1:00. May 1.5 hour na lang ako sa train station. Hindi ko sure. Bahala na. Tignan na lang natin. Nung huling punta namin dito, nakikita din namin siya. Pero hindi namin alam kung anong itsura. So, tignan natin kung anong itsura niya. Sana nga lang huwag magahol sa oras. Dahil kailangan ko pa ding hugasan tong bike. Ang dumi, mahirap pag nasa tren. Baka di tayo pasakayin. Buti na lang yung ano dito, para siyang ano, malalaking block. Oh my God, umaraw for the first time. Woohoo! What a beauty! Ganda ng kulay. Naging naliwanagan ng red. Lumabas yung pagka-red nila. Oh, grabe ano to. Alog-alog. Ano na dito? Kawalan. Super kawalan. Grabe, lakas ng gust. Nasasama ako sa gust ng hangin. Parang papalapit ako ng papalapit, papalayo ng papalayo yung bote.
Na 12 minutes na ako sa pagbabike. Yung 12 minutes na yun, malayo-layo yun. Lakas ng hangin. Nahihipan ako ng hangin na out of the trail ako. Ngayon malayo-layo na yung 12 minutes na yun. At nawawala na yung bothi. Parang hindi ko alam kung itutuloy ko na lang ba at doon na ako bababa sa Jacob's Ladder. Lakas ng hangin, grabe. Yung gust yung malakas. Ayan o, kung kita lang sa camera, ang bilis ng galaw ng fog, ng mist. Doon pala yung bote oh. Nalampasan ko na kanina pa. Hindi kasi siya kita doon. Siguro pupush ko na sa Jacob's Ladder. May nasa lubong akong hiker. Nag-stop kasi ako. At blinag ko nga yung sinabi ko yung yung parang bote na miss. Ano daw yun? Parang mine daw yun na shaft or something. Worried lang siya dahil nag-stop ako. Inisip niya baka hindi ko alam yung direction. Eh sinabi ko kinikwento ko nga lang dito sa video na nalampasan ko siya, na-miss ko siya. So ayun, tapos sabi ko bababa ako ng Jacob's Ladder. Sabi niya, na bike? Sabi ko, depende. Depende sa assessment ko kung kaya. So ayun, let's go. Ganito kalakas yung hangin maihip-ihip ka. Alog-alog ka to the max. Ano na siya crosswind. So ibig sabihin nasa side. Oh, the sun is out. For a second and then gone forever. Uy, oh God. Buti na lang lupa dito ang bababaan mo. Malas pag putik-putik at basa. May trig point. Hindi ko na-expect na may trig point dito. Hindi ko alam kung anong trig point to. Maputik, basa. Nakapalibot, basa. So diretso na ako dun. Malayo-layo pa pala. Kala ko malapit. No. May 1 hour pa ako. Ito yung mga time na questionin mo yung sarili mo kung bakit mo ito ginagawa. Woo! Masaya, hindi pa ako totally naghihirap. Type 2 fun, pa? Type 1.5 fun pa lang. Oh God. So yung trig point kanina, ang tawag ay brown knoll. Yun yung tawag sa kanya. A brown knoll, so summit siya. Dahil may trig point. Buti na lang talaga may mga ganitong trail na ginawa. Kung hindi, ang putik nito. Jacob's Ladder na. Time check 1:50 PM. Mahaba-haba pa. Akala ko swabe na to. Mahirap dito sa part na to. Hindi kayang biken. Ay ka bike pa baba. Let's go. Ang saya ng downhill after ng Jacob's Ladder. Nalobat na tong
action camera, kaya hindi na nakapag-record. Pero yun, after nung pababa na yun, downhill hanggang dito, tapos meron pa. Saya! Pero kailangan na maghabol ng oras sa train. Malapit na mag 2:30, so let's go! Downhill! So, update. Umabot ako dito sa ng 7:30 ng 2:30 PM. May 4 minutes na lang pala. Oh my god. 4 minutes na lang pala bago yung train ko namin. Na train na sasakyan ko. Naugasan ko na kanina yung bike. Ang saya nung downhill kanina nung pauwi. Hello. Nandito na ako sa Edale Station. 10:47 pa pala yung train. Akala ko 10:45 something. Masyado kong minadali yung sarili ko kanina nung pababa doon sa Brownell Nut. Basta yun doon sa sobrang lakas ng hangin. So ayun. Dito ko natatapusin yung video. At thank you for watching. Babush. Thank you kay kay Nanay Ella. Na-approve yung ko ngayon. Yung pag-alis.